Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa sala, ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga balot na kasangkapan. Dito sa sofang ito sila nagbabasa ng libro ng kanyang ina. Sa hapagkainan na iyon sila nagsasalo-salo, nakikinig sa mga kwento ng kanyang ama tungkol sa kanyang araw sa opisina. Isang matinding pangulila ang biglang bumalot sa kanya, mas matindi kaysa sa anumang sakit na ipinadama sa kanya ni Miguel. Ang mansyon sa Forbes Park ay isang malamig at ginintuang haula. Ang bahay na ito, kahit na puno ng alikabok at kalungkutan, ay isang tahanan. Dumiretso siya sa silid-aklatan ng kanyang ama. Ito ang puso ng kanilang bahay, ang santuwaryo ng kanyang ama. Ang mga libro ay naroon pa rin, maayos na nakasalansan sa mga estante. Ang amoy ng lumang papel at ng paboritong tabako ng kanyang ama ay bahagyang nananatili pa sa hangin. Sa isang iglap, tila nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa malaking silyang katad nito, nakasuot ng salamin, seryosong nagbabasa. Napapikit si Ara, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang misyon niya. Kailangan niyang magpatuloy. Naalala niya ang tansong susi na ibinigay ni Doña Elara. Bubuksan niyan ang katotohanan. Hindi niya alam kung para saan ito, ngunit may isang kutob si Ara. Lumuhod siya sa harap ng isang lumang bowl na kahoy na nasa ilalim ng bintana, isang bowl na puno ng mga personal na gamit ng kanyang ama. Isinuksok niya ang susi sa kalawanging seradura. Sa isang malakas na click, bumukas ito. Ang loob ng bowl ay puno ng mga lumang dokumento, mga diploma at mga album ng larawan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na agad pumukaw sa kanyang atensyon. Isang itim na leather-bound na kwaderno. Ang talaarawan ng kanyang ama. Hindi isang personal na talaarawan, kundi isang talaarawan ng kanyang trabaho. Ang parehong kwaderno na dala-dala niya kagabi. Umupo si Ara sa sahig na maalikabok, ang kanyang likod ay nakasandal sa bowl. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga pahina. Ang bawat pahina ay puno ng pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama, malinis, eksakto, at puno ng mga numero, mga graph, at mga tala. Ito ang buhay ng kanyang ama na nakasulat sa tinta. Sinimulan niyang basahin ang mga huling entry, ang mga isinulat bago sumabog ang iskandalo. Nakita niyang muli ang entry tungkol sa Laguna Gateway Project. Ngunit habang nagpapatuloy siya, napansin niyang ang ilan sa mga pangalan at mga salita ay may mga kakaibang marka o simbolo sa tabi. Ito ay isang code, isang sistema na tanging silang dalawa lang ng kanyang ama ang nakakaalam, isang laro na kanilang nilalaro noong bata pa siya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Kumuha siya ng isang lumang papel at lapis mula sa drawer ng mesa at sinimulang i-decode ang mga nakatagong mensahe. Saucedo Ahas. Lagres Bitag. Ni Reyes, accounting tuta. At pagkatapos, sa isang entry na may petsang 2 araw bago siya akusahan, nakita niya ang pinaka-nakakakilabot na tala. Katibayan laban sa ahas ay nasa kamay na. Offshore accounts, dummy corporations. Lahat konektado sa ibibigay ko kay bukas. Delikado. Ni, ay mas malalim kaysa sa inaakala. Ni, sino si? Si Katrina. F. Yu. Elara de Villa. Ang lola ni Miguel. Alam ba ni Doña Elara ang lahat ng ito mula pa sa simula? Kaya ba niya ipinilit ang kasal na ito? Habang pinagdurugtong niya ang mga piraso, isang nakakatakot na katotohanan ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Ang pagkakatanggal sa kanyang ama ay hindi lamang para pagtakpan ang pagnanakaw. Ito ay isang operasyon para patahimikin siya. Dahil natuklasan niya ang isang mas malaking sabwatan, isang cancer sa loob ng is, na ang ugat ay mas malalim kaysa kay Salcedo lamang. Ang bigat ng katotohanan ito ay dumagan sa kanya. Napatingin siya sa paligid ng tahimik at walang taong silid. Siya na lang mag-isa. Ang tapang na naramdaman niya kaninang umaga ay biglang naglaho, napalitan ng isang nagielong takot. Ang mga taong nagpatahimik sa kanyang ama, isang makapangyarihang ay tiyak na hindi mag-aatubiling gawin din iyon sa kanya. Ang kanyang maliit na liham na nagsasabing hahanapin niya ang katotohanan ng mag-isa ay tila isang kahangalan ngayon, isang deklarasyon ng isang batang walang muwang nahaharap sa isang kawan ng mga lobo. Yumuko siya, niyakap ang kanyang mga tuhod, at sa wakas, hinayaan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan na dumaloy. Umiyak siya para sa kanyang ama.
Umiyak siya para sa kanyang sarili. Umiyak siya dahil sa bigat ng pag-iisa. Isang malakas na katok sa pinto ang biglang pumutol sa kanyang pag-iyak. Napapitlag si Ara. Ang kanyang puso ay lumundag sa kanyang lalamunan. Sino iyon? Paano nalaman ng sinuman na narito siya? Nahanap na ba siya ng mga tao ni Salcedo? Pinunasan niya ang kanyang mga luha at dahan-dahang tumayo, ang bawat ugat sa kanyang katawan ay alerto. Naglakad siya palapit sa pinto, ang kanyang paghinga ay mababaw. Sino yan? Tanong niya, sinusubukang patatagin ang kanyang nanginginig na boses. Isang saglit na katahimikan. Pagkatapos, isang boses ang sumagot mula sa labas. Isang boses na napakapamilyar, ngunit ngayon ay walang bahid ng galit o pagmamataas. Tanging pagod at pag-aalala. Ara, it's me. Miguel. Natigilan si Ara. Si Miguel. Paano? Paano niya nahanap ang lugar na ito? Ara, please. Buksan mo ang pinto. Kailangan nating mag-usap. Nag-atubili siya. Ang sakit ng mga salitang binitiwan nito kagabi ay sariwa pa. Ngunit ang tono ng boses nito ngayon iba. Dahan-dahan, pinihit niya ang seradura at marahang binuksan ang pinto. Ang itsura ni Miguel ay nagpatigil sa kanya. Ang dati ilaging maayos na buhok nito ay magulo. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang damit ay lukot na para bang hindi siya umuwi. Mukha siyang isang taong hindi natulog, isang taong nag-alala. Nagkatitigan sila sa loob ng ilang sandali. Paano mo nalaman? Mahinang tanong ni Ara. Tinawagan ko si Enzo. Alam niya ang address na ito, sagot ni Miguel. Humakbang ito palapit. Ara, ako patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon ay tila dayuhan sa bibig ni Miguel, ngunit ang sinseridad sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Patawarin mo ako sa hindi pakikinig. Sa pagdududa. Sa lahat ng sinabi ko kagabi, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bahagyang basag. Mali ako. At dahil sa pagiging bulag ko, itinulak kita palayo. Pakiusap bumalik ka na. Hindi para sa kasunduan, hindi para sa kumpanya. Bumalik ka dahil hindi mo kayang gawin ito ng mag-isa. Hindi natin kayang gawin ito ng mag-isa. Hindi nakapagsalita si Ara. Ang lalaking laging may pader sa kanyang paligid ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Ang mga pader ay gumuho na, inilalantad ang isang kahinaang hindi niya akalaing taglay nito. Tumalikod si Ara at bumalik sa silid-aklatan. Sumunod si Miguel, huminto sa may pintuan. Umupo si Ara sa sahig at kinuha ang itim na kwaderno. Tumingin siya kay Miguel, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang pagtitiwala ay isang sugal. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Tama ka, sabi niya. Hindi ko ito kaya ng mag-isa. Inilahad niya ang kwaderno kay Miguel. Ang ama ko alam niya. Alam niya ang lahat. Naguguluhang lumapit si Miguel at kinuha ang kwaderno. Binuksan niya ito sa pahina kung saan nakasulat ang mga nakakode na mensahe. Itinuro ni Ara ang mga salita. Bitag. Ahas. Ni. Habang si Miguel ay nakatitig sa sulat kamay ng yumaong si David Dizon, ang kanyang mukha ay isang pinaghalong pagkabigla at pagkaunawa, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang ingay ay marahas na pumutol sa mabigat na katahimikan. Kinapa niya ang kanyang bulsa at kinuha ang telepono. Nakita ni Ara ang pangalan sa screen, Lola Elara. Sinagot ito ni Miguel. Lola. Isang saglit na katahimikan habang nakikinig siya. Pagkatapos, ang kulay ay biglang nawala sa mukha ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkatakot. Ano? Kailan? Saang ospital? Napatayo si Ara. Isang masamang pangitain ang biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ibinaba ni Miguel ang telepono at tumingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng isang bagong uri ng pangamba. Si Enzo, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Miguel, bilisan ninyo. Inatake sa puso si Enzo. Ang mga salita ni Doña Elara ay parang isang dagundong ng kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Miguel. Inatake sa puso si Enzo. Ang pinsan niya. Ang lalaking kinalakihan niyang kasama, ang kanyang laging kakumpetensya, ngunit sa huli iisa sa ilang taong tunay niyang itinuturing na pamilya.
Isang matinding takot, isang uri ng takot na matagal na niyang hindi naramdaman, ang biglang pumalit sa lahat ng galit at pagkalito sa kanyang sistema. Sa isang iglap, ang mga problema ang hidwaan nila ni Ara, ang mga multo ng nakaraan, ay tila lumitaw na walang halaga kumpara sa posibilidad na mawala si Enzo. Anong nangyari? Tanong ni Ara, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala na nagpabalik kay Miguel sa kasalukuyan. Si Enzo, ulit niya, ang kanyang boses ay tila hirap lumabas. Nasa ospital siya. Kailangan nating pumunta doon. Ngayon na. Walang tanong na sumunod si Ara. Ang kwaderno ng kanyang ama ay naiwan sa mesa, isang tahimik na saksi sa biglaang pagbabago ng kanilang mga prioridad. Ang biyahe patungo sa Makati Medical Center ay isang malabong pagkataranta. Ang pagmamaneho ni Miguel ay mabilis ngunit maingat, ang kanyang isipan ay isang magulong halo ng mga alaala, ang mga araw ng kanilang kabataan ni Enzo, ang kanilang mga tawanan, ang kanilang mga away, at ang huling imahe niya dito sa charity ball, nakangiti habang isinasayaw si Ara. Isang matinding pagsisisi ang sumuntok sa kanyang sikmura. Ang huli nilang pag-uusap ay isang pagtatalo dahil sa selos. Pagdating nila sa pribadong wing ng ospital, naabutan nila si Doña Elara na nakaupo sa labas ng isang silid, ang kanyang karaniwang matatag na tindig ay napalitan ng isang bakas ng kahinaan. Pagkakita sa kanila, agad itong tumayo. Lola, kamusta siya? Agad na tanong ni Miguel. He's stable, sagot ng matanda, ang kanyang boses ay pagod. Nasa loob ang mga doktor. Sabi nila hindi ito isang tipikal na atake sa puso. Napakunot ang noo ni Miguel. Anong ibig sabihin niyo? May nakitang mga pasa sa kanyang katawan. At may bakas ng isang sedative sa kanyang dugo. Miguel, hindi siya inatake. Siya ay inatake. Ang mga salita ay binitawan na parang isang hatol. Napatingin si Miguel kay Ara, at nakita niya ang parehong takot at pagkaunawa sa mga mata nito. Ito ay hindi nagkataon lamang. Ang pag-atake kay Enzo ay konektado sa lahat ng nangyayari. Isang doktor ang lumabas mula sa silid. De Villa, Doña Elara. Gising na po ang pasyente. Maaari niyo na siyang makita, ngunit isa-isa lang muna. Ako ang mauna, mariing sabi ni Miguel. Sa loob ng silid, si Enzo ay nakahiga, napapaligiran ng mga aparatong medikal na marahang tumutunog. Maputla ito at may isang malaking pasa sa kanyang sentido. Ngunit nang makita niya si Miguel, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hoy, pinsan, mahinang sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Akala ko ba galit ka sa akin? Umupo si Miguel sa tabi ng kama, isang bigat ng pagsisisi ang dumagan sa kanya. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Anong nangyari? Huminga ng malalim si Enzo. Kagabi pagkatapos mong hilahin si Ara may naramdaman akong mali. Sinubukan kong hanapin kayo. Pero may humarang sa aking dalawang lalaki sa parking lot. Ang huli kong naaalala ay isang matulis na sakit sa aking leg. Bakit kanila aatakihin? Tanong ni Miguel, bagamat mayroon na siyang hinala. Tumingin si Enzo sa kanya ng seryoso. Dahil bago pa ang party, may natuklasan ako. Sinusubukan kong i-access ang mga security logs ng main server ng ACE dahil may nagtangkang mag-download ng malalaking file. Isang internal breach. At ang access ay nagmula sa computer ni Katrina. Kinumpirma ni Enzo ang lahat ng hinala ni Ara. Ang lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan niya. At may isa pa akong kailangang sabihin sa'yo, Miggy, pagpapatuloy ni Enzo, na tila nahihirapan. Lola tasked me to watch over you. And Ara. Ang paglapit ko kay Ara sa simula, bahagi iyon ng utos ni Lola. Para subukan siya, para protektahan siya mula sa malayo. Pero habang tumatagal, nakita ko kung sino talaga siya. She's a good person, Miggy. Matalino, matapang. Huwag mo siyang sasaktan. Ang pag-amin ni Enzo ay nag-iwan kay Miguel ng isang pinaghalong hiya at pasasalamat. Ang lalaking pinagsiselosan niya ay ang lalaking nagpoprotekta sa kanila. Paglabas ni Miguel sa silid, si Ara naman ang pumasok. Nang magtama ang kanilang mga mata, wala nang galit o pagdududa. Tanging isang tahimik na pag-unawa, isang hindi sinasabi na kasunduan na sila ay nasa iisang panig na ngayon. Sa sumunod na mga araw, ang opisina ni Miguel ay naging kanilang war room. Ang pader na salamin na dati isimbolo ng kanilang pagkakahiwalay ay naging isang malaking whiteboard,
puno ng mga pangalan, mga petsa, at mga linya na nag-ugnay sa mga piraso ng puzzle. Ang kwaderno ni David Dizon ang naging kanilang Biblia. Si Ara, sa kanyang matalas na isipan para sa mga detalye, at si Miguel, sa kanyang malawak na kaalaman sa operasyon ng ETH, ay naging isang hindi inaasahang ngunit epektibong team. Ang kanilang mga araw ay mahaba at puno ng trabaho. Ang gabi ay ginugugol nila sa harap ng mga computer, naghahanap ng mga digital na bakas, nag-aaral ng mga financial records. Ang dating malamig na mansyon ay nagkaroon ng ibang buhay. Ang dining table na dati walang laman ay ngayon ay puno ng mga dokumento, mga tasa ng kape, at mga take-out na pagkain na kanilang pinagsasaluhan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay na hindi inaasahan ang nagsimulang mamukadkad. Isang gabi, habang si Ara ay nakayuko sa mga papeles, ang kanyang mga mata ay pagod na, marahan siyang nakatulog, ang kanyang ulo ay sumandal sa mesa. Huminto si Miguel sa kanyang ginagawa at pinagmasdan ito. Sa liwanag ng desk lamp, nakita niya ang kahinaan sa ilalim ng katatagan nito. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan, isang malambot na pagmamahal, isang pagnanais na protektahan. Dahan-dahan, hinubad niya ang kanyang coat at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Ara. Gumising si Ara dahil sa lamig. Nang makita niya ang coat ni Miguel sa kanyang mga balikat, isang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Miguel na nagkukunwaring abala sa kanyang laptop. Salamat, mahina niyang sabi. Tumingin si Miguel sa kanya, at sa pagkakataong iyon, isang tunay na ngiti, hindi mapanuya, hindi formal, ang sumilay sa kanyang mga labi. You need to rest, see. Ikaw din, sagot ni Ara. Ang kanilang pagtutulungan ay hindi na lamang tungkol sa trabaho. Ito ay naging pag-aalaga. Naghahanda siya ng kape para dito. Tinitiyak naman nito na kumakain siya sa tamang oras. Nagkakaroon sila ng mga tahimik na pag-uusap, hindi tungkol sa kaso, kundi tungkol sa mga pangarap, sa mga nakaraan, sa mga bagay na mahalaga sa kanila. Ang mga pader ay tuluyan ng gumuho. Ang pagtitiwala ay nabuo, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa isang lumalagong paggalang at paghanga sa isa't isa. Isang gabi, habang sinusuri nila ang mga offshore accounts na nabanggit sa kwaderno, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw, Alcaraz Holdings. Ito na, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay may diin. Sinundan niya ang digital trail. Ang Alcaraz Holdings ay tumatanggap ng malalaking pondo mula sa isang shell company na konektado kay Salcedo. At ang Alcaraz Holdings ay pag-aari ng ama ni Katrina. Ang huling piraso ng puzzle ay nalagay na sa lugar. The money Salcedo pays her, she uses it to buy shares through her father's company, paliwanag ni Ara, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkaunawa. She's not just emo. She's an investor for the enemy, buying our company from within. At ang lahat ng ito ay pinondohan ng pagnanakaw sa kumpanya na ibinintang sa ama mo, dagdag ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng galit, galit hindi para kay Ara, kundi para sa hustisyang ipinagkait sa pamilya nito. Ngunit ang kanilang pagtuklas ay may kasamang masamang balita. Habang sinusuri nila ang mga email ni Salcedo na nakuha ng isang cybersecurity expert na lihim na kinuha ni Miguel, natagpuan nila ang kanyang huling plano. Oh my God, bulong ni Ara. Nakatitig sila sa isang email na may subject na, Final Strike. Nakasaad doon ang plano ni Salcedo, sa darating na espesyal na pagpupulong ng mga stockholder. Maglalabas siya ng mga peking dokumento na magpapakitang palugi na ang ETH at malapit ng mag-file ng bankruptcy. Ito ay magdudulot ng panic selling, magpapabagsak sa presyo ng stock, at magbibigay daan sa kanya na bilhin ang mayorya ng shares sa napakamurang halaga. Isang hostile takeover. Tiningnan ni Miguel ang petsa sa ibaba ng email. Pagkatapos ay tumingin siya sa kalendaryo sa kanyang pader. Ang pagpupulong ay gaganapin bukas. 24 na oras. Iyon na lang ang natitirang oras nila para iligtas ang lahat ng pinaghirapan ng kanilang mga pamilya, para sa hustisya, at para sa kanilang kinabukasan. Ang katahimikan sa loob ng study ni Doña Elara ay mabigat, puno ng bigat ng nakaraan at ng pangamba para sa kinabukasan. 24 na oras. Ito na lang ang natitirang panahon sa orasan ng kanilang pamilya. Nakatayo si Ara sa tabi ni Miguel, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit.
Sa loob ng ilang araw, ang lalaking ito na dati niyang kinatatakutan ay naging kanyang sandigan, ang kanyang kakampi. Ang kanilang alyansa, na isinilang sa gitna ng panganib, ay mas matatag na ngayon kaysa sa anumang kasunduan sa papel. Si Doña Elara ay nakaupo sa kanyang silyang may mataas na sandalan, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyong pinanday ng maraming dekada ng pakikipaglaban. Tumingin siya sa kanilang dalawa, ang kanyang tingin ay nagpapalipat-lipat mula kay Miguel patungo kay Ara. Ang aking huling habilin at testamento, simula ng matanda, ang kanyang boses ay malinaw at umalinggaw sa tahimik na silid. Hindi lamang ito isang paraan upang pilitin kayong magpakasal, Miguel. Iyon ang nakasulat sa papel, ngunit hindi iyon ang tunay na diwa nito. Huminga ng malalim si Doña Elara. Ang kasal na ito ay isang pagsubok. Isang paraan upang makita kung sino sa inyong dalawa ang maisapat na talino, tapang, at puso upang ilantad ang ahas na matagal nang namiminsala sa ating pamilya at sa ating kumpanya. Alam kong may traidor. Alam kong si David Dizon ay inosente. Ang diwa ng aking habilin ay ito, ang buong kontrol sa De Villa Group of Companies ay mapupunta sa taong makapagbibigay ng hustisya at makapaglilinis sa ating pangalan. Natigilan si Ara. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang kanyang lihim na misyon, ay ang mismong bagay na inaasahan sa kanya ng matriarka. Tumingin siya kay Miguel at nakita niya ang pagkabigla sa mukha nito, na mabilis na napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Ang lahat ng galit at pagtutol nito sa kasal ay dahil sa isang maling akala. Sila ay hindi mga kalaban na ipinaglaban sa isa't isa, sila ay mga kasangkapan na pinili upang labanan ang isang mas malaking kaaway. Ipinagmamalaki ko kayong dalawa, sabi ni Doña Elara, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang tunay na ngiti sa mga labi ng matanda. Miguel, natutunan mong isantabi ang iyong pagmamataas at makinig sa katotohanan. At ikaw, Ara, Hija, ipinakita mo ang tapang na nakita ko noon sa iyong ama. Kayo ang kinabukasan ng is. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng isang bagong lakas kay Ara. Ito na ang huling laban. Para sa kanyang ama. Para sa pamilya de Villa. Para sa kanila ni Miguel. Mag-uumaga na nang matapos nilang ihanda ang lahat. Ang kanilang mga ebidensya, ang mga bank record, ang mga email, ang testimonya mula kay Enzo na naitala na, ay naka-encrypt sa isang secure na server, handa nang ipresenta sa board. Ang kailangan na lang nilang gawin ay ang malagpasan ang susunod na ilang oras. Habang nagtitimpla si Ara ng kape sa kusina, pagod ngunit puno ng pag-asa, narinig niya ang pagring ng cellphone ni Miguel mula sa sala. Huwag mong sagutin, sabi ni Ara nang bumalik siya na may dalang-dalawang tasa. Nakatitig si Miguel sa screen. Ang pangalan ni Katrina ay kumikinang na parang isang babala. Baka mahalaga, sabi ni Miguel, bagamat may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. Isang mahinang hikbi ang narinig mula sa kabilang linya. Miggy. Ang boses ni Katrina ay basag at desperado. Patawarin mo ako sa lahat. Napatingin si Miguel kay Ara, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Gusto lang kitang makita sa huling pagkakataon, pagpapatuloy ni Katrina sa gitna ng mga hikbi. Para ibigay sa iyo ang isang bagay na makakatulong sa iyo. Isang bagay laban kay Salcedo. Please, Miggy, natatakot ako. Magkita tayo sa lumang bodega sa may pier. Mag-isa ka lang. Please, bago mahuli ang lahat. Isang bitag. Ang mga salita ay sumisigaw sa isipan ni Ara. Ito ay masyadong halata, masyadong desperado. Huwag, Miguel, mariing sabi ni Ara. Huwag kang maniwala sa kanya. Alam ko, sagot ni Miguel, ngunit may ibang plano sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Ara. Pero paano kung mayroon niya siyang hawak na ebidensya? Isang bagay na magpapatibay sa kaso natin. Hindi natin kayang palampasin ang anumang pagkakataon. Ibinaba ni Miguel ang tawag. Pupunta ako. Hindi. Sasama ako, giit ni Ara. Hindi, delikado, matigas na sabi ni Miguel, hinawakan ang kanyang mga balikat. Manatili ka dito. Tawagan mo si Marco, ang investigador ko. Sabihin mong sundan niya ako. Ako na ang bahala dito. Ngunit habang pinapanood niyang umalis si Miguel, isang nag-ielong takot ang gumapang sa puso ni Ara. Hindi niya kayang manatili lang at maghintay.
Ang tiwala niya kay Miguel ay buo, ngunit ang tiwala niya sa sitwasyon ay wala. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tinawagan si Marco, at pagkatapos ay kinuha ang susi ng isa sa mga sasakyan sa garahe. Susundan niya ito mula sa malayo para lang makasiguro. Ang bodega sa may pier ay isang kalansay ng kinakalawang na bakal at basag na bintana na nakatayo ng malungkot sa gitna ng mga nakatambak na container van. Ang amoy ng maalat na hangin at nabubulok na isda ay nangingibabaw. Ipinark ni Ara ang kanyang sasakyan sa isang ligtas na distansya, sa likod ng isang hilera ng mga container, at dahan-dahang lumabas. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nakita niya ang sasakyan ni Miguel na nakaparada malapit sa entrada ng bodega. Maingat siyang naglakad palapit, nagtatago sa mga anino. Sumilip siya sa isang maruming bintana. Sa loob, sa gitna ng malawak at halos walang laman na espasyo, nakatayo si Miguel. Ilang talampakan mula sa kanya ay si Katrina, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit ang mga luhang iyon ay hindi nakapagtago sa takot sa kanyang mga mata. Nasaan ito, Katrina? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Patawarin mo ako, Miggy, humikbi si Katrina. Napilitan lang ako. Mahal kita, maniwala ka di. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang anino ang lumabas mula sa likod ng isang tumpok ng mga kahon. Si Don Ricardo Salcedo. May dala itong baril. At sa likod niya ay may dalawang malalaking lalaki. Napasinghap si Ara. Ang kanyang pinakamasamang takot ay nagkatotoo. Lumayo siya sa bintana, ang kanyang likod ay napasandal sa malamig at kinakalawang na pader. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Kailangan niyang tumawag ng pulis, ngunit natatakot siyang ang anumang ingay ay maglalagay kay Miguel sa mas malaking panganib. Magaling, Katrina. Napakagaling mong umarte, sabi ni Salcedo, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Miguel. Sayang at hindi ka kasing tanga ng inaasahan namin, Dingley de Villa. Ngunit huli na ang lahat. Nasa akin na ang lahat ng kailangan ko para pabagsakin ang mamaya. Hindi mo pa nakukuha ang lahat, matapang na sagot ni Miguel. Ang mga ebidensya laban sa iyo ay nasa ligtas na lugar na. Tumawa si Salcedo. Ang mga ebidensya. Kaya nga narito tayo. Itinuro niya si Katrina. Alam mo, ang babaeng ito siya dapat ang aking insurance. Ang alas ko laban sa iyo. Ngunit mukhang may mas maganda pa akong baraha. Isang malamig na boses ang biglang narinig mula sa likuran ni Ara. Huwag kang gagalaw, miss. Bago pa man siya makalingon, isang braso ang pumulupot sa kanyang liig, at isang panyong may matapang na amoy ang itinakip sa kanyang ilong at bibig. Nagpumiglas si Ara, ngunit ang kanyang lakas ay mabilis na nawala. Ang kanyang paningin ay nanlabo, at ang huli niyang narinig bago siya mawalan ng malay ay ang nakakakilabot na tawa ni Don Ricardo. Nagising si Ara sa sakit ng kanyang ulo at sa magaspang na pakiramdam ng isang lubid sa kanyang mga pulso. Nakatali siya sa isang silya sa gitna ng bodega. Ilang talampakan mula sa kanya, nakatayo si Miguel, nakaharap kay Salcedo. Ang mukha ni Miguel ay isang maskara ng purong galit at takot nang makita siyang gising. Ara, sigaw ni Miguel, akmang lalapit ngunit hinarangan siya ng mga tauhan ni Salcedo. Tingnan mo naman, sabi ni Salcedo, na tila nasiyahan sa kanyang sarili. Ang mag-asawa ay muling nagsama. Napakadamdamin. Lumapit si Salcedo kay Ara at hinawakan ang kanyang baba. Ang anak ni David Dizon. Kasing tapang at kasing tanga. Alam mo, ang ama mo binigyan ko siya ng pagkakataong manahimik. Ngunit masyado siyang matuwid. Isang aral na dapat mong matutunan, Hija. Huwag mo siyang hawakan, angil ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Oh, kaya kong gawin ang higit pa sa paghawak, sagot ni Salcedo, at sa isang mabilis na kilos, itinutok nito ang baril sa ulo ni Ara. Napatigil sa paghinga ang lahat. Si Katrina ay napasigaw ng mahina. Si Miguel ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mukha ay namutla. Simple lang ang pag-uusapan, Miguel, sabi ni Salcedo, ang kanyang boses ay naging seryoso at malamig. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Una, ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensya, mag-anunsyo ka ng iyong pagbibitiw bilang si, at ilipat mo sa akin ang kontrol ng is.
Kapag ginawa mo iyan, hahayaan ko kayong mabuhay na mag-asawa marahil sa isang malayong bansa kung saan hindi ninyo ako magugulo. Tumingin si Salcedo sa kanyang relo. Ang ikalawang opsyon. Marahan niyang kinasa ang baril. Ang tunog ng key-click ay umalingganggaw sa buong bodega. Well, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kumpanya dahil pareho kayong hindi naaabot sa pulong mamaya. Ang mundo ni Miguel ay gumuho. Sa isang panig, ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya, ang legasya ng kanyang ama at lolo. Sa kabilang panig, ang buhay ng babaeng natutunan na niyang mahalin, ang babaeng sinaktan niya, pinagdudahan, at ngayon ay handa niyang ipaglaban hanggang sa kanyang huling hininga. Nakatitig siya sa mga mata ni Ara. Sa kabila ng takot, nakita niya ang isang tahimik na mensahe doon, huwag kang susuko. Ngunit hindi niya kaya. Hindi niya kayang makitang masaktan ito. Hindi niya kayang mabuhay sa isang mundong wala ito. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa bodega. Ang tanging maririnig ay ang alon mula sa dagat at ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso. Tumingin si Miguel diretso sa mga mata ni Salcedo. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng isang sakit at pagkatalo na mas masahol pa sa kamatayan. Huminga siya ng malalim, isinusuko ang lahat ng kanyang pagmamataas, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan. Isang desisyon ang kanyang ginawa. Sige, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay basag ngunit malinaw. Ang bawat salita ay isang patalim na tumutusok sa kanyang sariling puso. Sa'yo na ang kumpanya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa isang kilos ng pagsuko. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mukha ni Ara. Huwag mo lang siyang sasaktan. Huwag mo lang siyang sasaktan. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Miguel na parang isang huling hininga. Isang pagsuko. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, ang bawat aral na itinuro sa kanya ng kanyang ama at lolo tungkol sa kapangyarihan at pagmamataas ay gumuho sa isang iglap. Tinitigan niya si Ara, na nakatali sa silya, ang mga mata nito ay puno ng luha, ngunit may matigas na pagtutol. Nakikiusap ang mga mata nito na huwag niyang gawin ito. Ngunit huli na. Pinili na niya. Pinili niya ito. Isang mapagwaging ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Ricardo Salcedo. Ang tagumpay ay abot kamay na nito. Ibinaba nito ang baril mula sa ulo ni Ara. Isang napakatalinong desisyon, Game of de Villa. Nakakatuwang malaman na sa huli, ang puso mo pala ang iyong kahinaan. Ngunit ang sinabi ni Miguel ay hindi isang pagsuko. Ito ay isang senyas. Isang paraan para bumili ng oras. Ilang segundo. Iyon lang ang kailangan niya. Nagtiwala siya sa isang tao, ang taong hindi niya inaasahang magiging kakampi niya sa huli. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ng bodega ay binasag ng isang malakas na kalabog. Ang malaking metal na pintuan ay marahas na bumukas, na tila sinipa ng isang dambuhalang puwersa. Pulis! Huwag kikilos! Babagend di baril. Isang alo ng mga pulis na nakauniporme, armado ng matataas na kalibre ng baril, ang bumuhos sa loob ng bodega. Mabilis at organisado ang kanilang pagkilos. Sa kanilang unahan, nakatayo ang isang pamilyar na figura, si Enzo. May benda pa ito sa kanyang ulo at ang isang braso ay nakasling, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag at puno ng determinasyon. Sa tabi nito ay si Marco, ang pribadong investigador na nakaturo kay Salcedo. Gulat ang bumalot sa mukha ni Salcedo. Ang kanyang tagumpay ay naging isang bangungot sa isang iglap. Itinutok niyang muli ang baril kay Ara, ngunit huli na. Isang pulis ang mabilis na tumakbo at sinunggaban ang kanyang braso, pinilipit ito sa kanyang likuran. Ang baril ay kumalansing sa sementadong sahig. Ang dalawang tauhan niya ay mabilis ding napasuko. Natigilan si Katrina sa isang sulok, nanginginig sa takot, ang kanyang magandang mukha ay nabahira ng dumi at pagkatalo. Isang babaeng pulis ang lumapit at marahang pinusasan siya. You have the right to remain silent, si. Sa gitna ng kaguluhan, iisa lang ang nakita ni Miguel. Si Ara. Tumakbo siya palapit dito, halos madapa sa pagmamadali. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang kinakalagan niya ang mga lubid sa mga pulso nito. Nang makalaya ito, agad siyang niyakap ni Ara ng mahigpit, isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Naramdaman ni Miguel ang panginginig ng katawan nito, ang mga hikbi na pinipigilan nito.
Niyakap niya ito pabalik, ang isang kamay ay humahaplos sa buhok nito, ang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa likod nito, na para bang natatakot siyang kapag bumitaw siya ay mawawala itong muli. Tapos na, bulong niya sa buhok nito. Ligtas ka na. Ligtas na tayo. Tumingala ito sa kanya, ang mga mata ay namumugto, ngunit puno ng isang emosyong hindi na niya kailangang hulaan. Pag-ibig. At sa mga matang iyon, nakita ni Miguel ang kanyang sariling kaligtasan. Ilang oras ang nakalipas. Ang malamig na bodega ay napalitan ng marangya, ngunit tensyonadong boardroom ng ETH. Ang espesyal na pagpupulong ng mga stockholder ay nagsimula na. Ang bulungan ay malakas. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Don Ricardo Salcedo ay kumalat na, ngunit ang buong katotohanan ay hindi pa. Tumayo si Miguel sa harap, hindi na ang desperadong lalaki kanina, kundi ang CEO ng De Villa Group of Companies. Sa kanyang tabi, nakaupo si Ara, kalmado at may dignidad, ang kanyang presensya ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa malaking screen sa likuran niya, isa-isang lumabas ang mga ebidensya. Ang mga bank transfer mula sa mga kumpanya ni Salcedo patungo sa Alcaraz Holdings. Ang mga email na nagdedetalye ng plano ng hostile takeover. Ang testimonya ni Enzo. Ang bawat piraso ng ebidensya ay isang pako sa kabaong ng kasinungalingan ni Salcedo. Pagkatapos, kinuha ni Miguel ang mikropono. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay tumingin sa mga mukha ng mga stockholder, ng mga miyembro ng board, at sa huli kay Ara. May isa pa pong bagay na kailangan nating ituwid. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Maraming taon na ang nakalipas, isang mabuti at tapat na tao ang nawalan ng karangalan dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang kaso ng pagnanakaw na ibinato sa dating CA ng kumpanyang ito, si A. David Dizon, ay isang gawa-gawa lamang. Ipinakita niya ang mga orihinal na dokumento na itinago na nakuha mula sa safe ni Salcedo. Ipinakita niya kung paano minanipula ang mga ebidensya para idiin ang ama ni Ara. Ang pagnanakaw ay ginawa mismo ni Ricardo Salcedo sa tulong ng mga kasabwat sa loob upang pondohan ang kanyang mga operasyon at upang patahimikin ang isang taong malapit ng ilantad ang kanyang mga kabulukan. Ngayong araw na ito, sa harap ninyong lahat, formal na nililinis ng De Villa Group of Companies ang pangalan ni A. David Dizon. Ibabalik natin ang kanyang karangalan at pasasalamatan siya sa kanyang katapatan hanggang sa huli. Isang katahimikan ang bumalot sa silid na sinundan ng isang malakas na bulungan. Nakita ni Miguel ang mga luha na tahimik na dumadaloy sa mga pisngi ni Ara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng sakit o pagkabigo. Ito ay mga luha ng katarungan, ng kapayapaan. Lumipas ang ilang linggo. Ang alikabok mula sa iskandalo ay unti-unting humupa. Ang ihihi, sa ilalim ng pinagsamang pamumuno ni Miguel at Ara, ay nagsimulang bumangon, mas matatag kaysa dati. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang langit, dinala ni Miguel si Ara sa isang tahimik na sementeryo. Huminto sila sa harap ng isang simpleng lapida na may nakaukit na pangalan, David Dizon. Minamahal na ama at asawa. Inilabas ni Ara ang isang kopya ng dyaryo mula sa araw pagkatapos ng pagpupulong. Ang headline, sa malalaking titik, ay nagsasabing, dating sa David Dizon, pinatunayang inosente, Salcedo de Alcaraz, kasabwat ₱10 milyong eskandalo. Marahan niyang inilapag ang dyaryo sa ibabaw ng lapida. Yumuko siya, ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa malamig na marmol. Papa, bulong ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Nagawa ko po. Nalinis na po ang pangalan ninyo. Sana po ay masaya na kayo. Hindi nagsalita si Miguel. Tumayo lang siya sa likuran nito, ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa balikat nito, nag-aalok ng suporta na hindi niya naibigay noon. Ang pagtayo roon kasama niya ay ang kanyang tahimik na paghingi ng tawad, hindi lang kay Ara, kundi sa ama nito. Sa sumunod na araw, dinala ni Miguel si Ara sa isang lugar na pareho nilang kinatatakutan at kinamumuhian, ang Katedral ng Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, ang simbahan ay walang tao. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga yabag na umalingaw sa mataas na kisam. Ang sikat ng araw ay tumatago sa mga stained glass na bintana, lumilikha ng isang banal na sinag sa gitna ng dambana. Huminto sila sa eksaktong lugar kung saan sila ikinasal.
Ang lugar kung saan niya ibinulong ang mga masasakit na salita. Humarap si Miguel kay Ara. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Dito, simula niya, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng pagsisisi. Dito sa lugar na ito, binigyan kita ng aking apelyido, ngunit ipinagkait ko sa iyo ang aking puso. Ikinasal ako sa iyo dahil sa obligasyon, hindi dahil sa pagmamahal. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Mali ako, Ara. Napakalaki ng pagkakamali ko. At sa bawat araw na nakasama kita, sa bawat pagsubok na pinagdaanan natin, ipinakita mo sa akin kung gaano ako naging isang hangal. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng tapang, ng talino, at ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Dahan-dahan, lumuhod si Miguel sa isang tuhod sa harap niya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay hindi ang malaki at marangyang singsing mula sa kanilang kasal. Ito ay isang simple at eleganteng singsing na may isang maliit ngunit napakatingkad na diamante. Arabella Dizon, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Minahal kita hindi dahil kailangan kita para sa kumpanya. Minahal kita dahil sa kung sino ka. Minahal ko ang paraan ng iyong paglaban. Minahal ko ang iyong puso. Kaya ngayon, sa harap ng Diyos, sa lugar na ito, gusto kong itama ang lahat. Arabella, mahal ko, papakasalan mo ba akong muli? Sa pagkakataong ito, dahil lang sa pag-ibig. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga pisngi ni Ara, ngunit ngayon, may kasama na itong isang nagniningning na ngiti. Bulong niya. Miguel. Pakakasalan kitang muli. Isinuot ni Miguel ang bagong singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at hinalikan ito. Ang halik na ito ay iba sa lahat. Wala na ang galit. Wala na ang desperasyon. Ito ay malambot, dalisay, at puno ng lahat ng pangako para sa isang bagong simula. Ang tunay nilang simula. Habang naglalakad sila palabas ng simbahan, magkahawak ang kanilang mga kamay, isang pakiramdam ng kapayapaan at kaligayahan ang bumalot sa kanila. Ang bigat ng nakaraan ay tuluyan ng nawala. Ngumiti si Ara at huminto sa paglalakad. Tumingin siya kay Miguel, ang kanyang mga mata ay may isang mapaglarong kislap na ngayon lang nito nakita. May isa pa pala akong sikreto, sabi niya sa isang mahinang boses. Napakunot ang noo ni Miguel. Ano iyon? Hindi sumagot si Ara. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Miguel at marahan itong inilapat sa kanyang tiyan. Isang saglit na pagkalito ang gumuhit sa mukha ni Miguel. Pagkatapos, unti-unti ang pagkaunawa ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nanlaki ang mga ito. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Tumingin siya mula sa kamay niyang nakapatong sa tiyan ni Ara, pabalik sa nakangiting mukha nito. Ibig sabihin tayo. Hindi niya matapos ang kanyang tanong. Tumango si Ara, ang mga luha ng kaligayahan ay muling namuo sa kanyang mga mata. Magiging tatay ka na, Miguel. Sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang pader ng yelo sa puso ni Miguel ay tuluyang natunaw. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na puno ng purong pagkamangha, pasasalamat, at isang kaligayahang hindi niya akalaing mararamdaman niya kailanman. Binuhat niya si Ara at inikot-ikot sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang tawa ay umalinggaw sa labas ng simbahan, isang tunog ng isang taong sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tunay na tahanan. At dito nagtatapos ang masalimuot ngunit matamis na kwento ng pag-ibig ni na Miguel at Arabella. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang samahan ninyo, aking mga minamahal na tagapakinig, ang siyang nagbigay buhay at kulay sa bawat salitang aking isinulat. Ang pagbuo sa kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Bawat kabanata ay isang pagsisid sa lalim ng emosyon ng tao. Nasaksihan ko ang pait sa mga mata ni Ara, naramdaman ko ang bigat ng pagsisisi ni Miguel, at nasilayan ko ang unti-unting paghilom ng kanilang mga sugatang puso. Nais kong ibahagi ang isang kwento na higit pa sa kilig at romansa, isang kwento tungkol sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi perpekto, ngunit totoo. Isang pag-ibig na nagpapatawad, nagtitiwala, at nagbibigay ng lakas upang harapin ang pinakamabibigat na pagsubok. Sapagkat sa huli, ang kwento ni na Miguel at Ara ay isang paalala sa ating lahat.
Isang paalala na ang tunay na lakas ay madalas na matatagpuan sa kahinaan ng pag-amin sa ating mga pagkakamali. Isang paalala tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, ang pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating mga sarili. At isang paalala ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong paboritong eksena? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot mula sa paglalakbay ni na Miguel at Ara? Inaasahan ko ang inyong mga komento at mensahe. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Ito ang inyong lingkod at manunulat na laging nagpapasalamat.